By the way, na-eliminate na nila. Ito na yung final round bago sa grand final spot. Isa na lang ang makaka-move forward sa pagitan nilang dalawa. Ayan na, ramdam na ng Axiata Arena. Ito na ang kanilang possible last hurrah. So talagang todo suporta and they really did feel it. So I really like the atmosphere and now we are in for the hometown heroes, Selangor Red Giants. Na syempre naman, a team of young bloods facing each other. Very familiar. Aran, umaabante agad. And kita mo naman yung galaw ni Kram dito. Yup. Grabe, nakakatakot din. Lumaban ng Beneta early on pa lang. Tsaka very familiar yung ganun mga pagpasok ni Kram. Parang ang goal ng SRG before the 2-minute mark is the first blood actually. Oo nga eh. Pero kanina kasi, nung first 3 games sila na na-sweep, is most of it nanggaling or binigay kay Sekais. But right now, even yung sa ganito kalalim na nga lang din, yung pinapakita somewhat ng mga swag and Kram, the sheesh god nga, kanina na sumampol pa, is makikita natin na medyo kakalma muna, muna for both of sides. Yan, si Yumsa, medyo mas kalmado siya today compared to all of the other days na nakita ko ng performances niya. So that's really a good sign para naman dito sa SRG. And kita mo naman si Weedy trying to buy some space para Aaron Shiki. Pero look at Yums, makabante na. Konting nakap lang with a Jeet Kundo. Pero grabe, no, pumose pa siya doon. Parang flex muna konti dito. Pero at Starter the same step time, yun, no? ano yun Panakot eh. Kasama yun sa combo guys. Baka isipin niya parang ano eh. Pero right now, for SRG, hindi pa rin nakukuha yung first blood. But instead, Aran with the first blood. Kita mo naman, napakaagang first blood dito. And right before the turtle, looks like Aran is gonna be able to get some space here. And Kram, mapapakat nga ng malupit. Get back onto the lane. Sabi niya, look at that, si Kram, abante, look at the damage possible coming in from this Vendetta. Talagang nirespetong sagad ng TLID. Goosebumps. First turtle pa lang to, by the way. At nakikita na for SRG, somewhat, pwede kayang disadvantage nga na nakita yung mga early rotation sila against Team Spirit. Na by the way, ay nakikita natin for Team Liquid, sobrang reactive nila sa mga posibleng ikutan. This guys, and even Aran, diba, na timingan niya na, hindi to basta-basta bibitaw. Diba? And right now, ngayon yung pagbitaw ni Stormy, pero stay away muna sila dito sa may bandang baba. Ayan na nga, nagamit ni Feathered Airstrike. Pero sa ngayon, si Fabian ngayon ang mabigyan pansin. Si Yums naman nasa harapan, kaya walang mag-abanting mangyayari para dito sa TLID. Ramdam natin yung hold back din for SRG, diba? In even news, parang for me, parang kickable na yun. Kulang sa gigil, no? Parang pwede na yun. Ano ba yan? Parang SRG? Is that you? Is that really you? para sa ngayon, it's too early to say pa rin naman. But otherwise, ngayon, nandito ang paglalim ni Aran, just boxing out the guys out of the way. Pero kita mo naman, their patience definitely paying off. Now they are in a good position to fight. And kita mo naman, sumasayaw talaga sa kasama sa beat itong TLID, pero sila ang babuwasan. Ngayon, they're trying to set the momentum into their favor, pero ayaw rin kumagat ng SRG doon sa mga hinahin sa kanya. One was enough for Sekais, and that was it. This is a different playstyle na nilalaro nila versus sa kanina, guys, na nakasanayan natin ng for 3 straight games. Malabrol kanina eh. Oo, yun yung brawl talaga. Yun ang brawl talaga. Diba na, non-stop nga yung PvP kanina ni Midnight, Pero sa ngayon, parang laging, yun muna. Sige, yun muna sa ngayon. Okay. Pero sa ngayon, eto muna. Yung mga ihahain sa atin ng SRG, even TLID being careful sa kanilang mga paglalim. Pero gets ko naman din yung reasoning dito ng TLID as well as SRG. For SRG, they're trying to buy some time para kay Sekais na magkaroon ng medyo magandang paghampas dun sa washing-washing niya. And para naman dito, syempre, si Kram, mangungulit lang. Wala naman siyang kill potential sa ngayon talaga. Wala pa. For now, yung may kill potential talaga is sinitingnan natin si Fabian earlier, even Sekais. Additional din, syempre, kung may masisipa na if ever si Yums na ngayon, simula kanina compared to his Jawhead na hero play, sobrang parang sa Chu, kumalma siya. Kabaligtaran pa sa ina-expect natin na una pa lang, basta may makita to, sisipain yan Ako, matik yan. So, kita mo naman, a very different Yums, pero malay mo ito nga ang kailangan ng SRG para naman makasabay Tama sa tempo dito ng TLID. Pero sa ngayon, control on the mid ang pinaka-focus nila. Yeah, and different approach here for SRG. Ganun naman talaga, guys, Diba kahit sa school, sa mga subjects yung hindi mo pare-pareho yung re-reviewin mo. At ngayon, ito yung na-review ng SRG. Somewhat so calculated yung nakikita natin dito. Not unlike kanina,
na kahit lumalim sila Stormy, okay lang. Pero ngayon, vicinity of a possible skirmish. Kuya Kram, sumasayaw-sayaw pero natulak din naman. And nahuli ni Boss Weedy. And napauwi na naman. Grabe. Boss Kram going down here. 2-1 pa lang yung kill score, mag 6 minutes na. This is a very different TLID that we're Diba? seeing. And ito pala yung chinat kanina kay Aaron Cheeky na hindi siya pressured, mas energized pa siya. And nakikita natin yung Hoy! energy! Pero yung pala yung inaabangan ni si Kai! Napakaswal na kaswal lang. Maglalakad, retry, at maglalakad ulit. Palayo, ano yun? Kala mo nakikitingin lang, nakikisyoso. Ano yan? Libre yan? Oo nga eh. Libre yan? Parang yung tawa at ice cream natin sa watch party. Humingi lang ng sample. Oo, sample, pero sobrang laking bagay doon. Especially right now for SRG kasi medyo maaano nila ang balance dito sa laban. Nakakabiglang pangyayari. Medyo na-shock ako dun. Medyo shock pa rin ako. Paano yung nagawa yun? Ganong kalinis. Tsaka akala ko parang silip lang siya then okay na, bigay muna. Pero hindi pala. He has other plans in mind. Pag biglaan, natutuloy. So good. Ganun talaga yun. Pagbiglaan, natutuloy. Tuloy naman ang plano. Pero for SRG, things are starting to heat up pa lang naman. Para sa TLID naman, kaya pa rin naman bawian yung mga ganon. Ngayon, mas dodoble na yung ingat. Hindi nga doble, triple yung ingat para dito sa laban na to dahil nakakita sila ng mga you want na ganong galawan pala si Kais, ha? Nako. Ganon pala mga gusto mo palang mga play. Oh, at least, di ba, yung advantage ng Team Liquid Indonesia, medyo pantay pa rin yung level nila against the jungles. Nagkahabol ngayon. Dito sa baba, Ram nakikipagsayawan with electrifying beats. Siyempre, gagawin ng electrifying blow, pero siyempre, malukot yan eh. Joy yan eh. Even si Kais na parang pinag-isipan niya, guguba talaga to mga to. Kasi kung oo, pwede natin bigyan to Cram. But still, there's the respo. Pero even TLID ay mag-disengage doon sa mga pag-poke around nila kay Cram. And kanina ng item check, nagulat ako lamang si Aaron Shiki against Innocent. And ngayon, naka-Rich Kid build na rin siya for the Rich Kid POD build. here. Para sa kanyang Granger. Ang laki din talaga ng somewhat space na nabibigay sa ating mga gold laners. Pero sa ngayon, yung espasyo sa taas doon magre-respawn ng pangatlong pagong sa laban na to. Yeah, ang dami ng sinulo dito ni Fabian. Guess that's one reason kung bakit talagang nakakasabay siya sa level dito ng isang usually level gap ka na Suyo. So, kita mo naman, dito sa pagong, ready din lumaban. Aaron Shiki will have enough damage. Innocent, ang kasabayan niya. Dito sa mid si Aran, ay ipagsabayan pa si guys. Naku po! Si Aran ay nakaka-zone dito and Fabian, beautiful zoning of that turtle going over to TLID. Grabe, ito yung paninindak na meron yung TLID. Ito yung beauty talaga na pag meron kang high loss and most of the teams earlier, parang kino-consider nga ang TLID na parang hindi naman sila yung team na magpaprayo ng high loss. Pero surprisingly, Kaya for this round, it's a different approach namin talaga. And yun yung importante, you're open to somehow designing a new draft. And pwede naman yung mga improvement. Lalo na nga, ito na yung last hurrah for both of them. The last hope for both of their region, Indonesia and Malaysia ngayon. Alam ko nakatutok ang sambayan ng hindi lang na tayo guys. Kasi nga kung sino man nanalo dito, makakatapat ng FNOP. Pero still, naririnig niyo naman siguro yung crowd din. Doon mismo sa Axie yata dito sa broadcast natin. Ramdam nung crowd na, ay, maganda na yung range nitong si Nagugustuhan si na Innocent, nila. Gusto ko rin nakita ko Parang sabi nila kanina parang sa item check na goals tayo. Pero sa ngayon, yung mga ganun, nabubuhayan sila eh. Kaya na kasi niya mag-take ng turrets and Aha. I think he can also join the team fights pag ganyan yung situation niya. And kita mo naman si Yums, up! Ayan na. Sayawan lang! Ayan and na. there goes the TikTok play. Will it be enough damage though? There goes Implosion. Parang sila pa yata ang napasama. And yan na, sumasayaw na ulit. Si Fabian naghahunting na ng Cram. And nilagang Benedetta ang ulam natin mamaya. Kapag may tiyaga, may nilaga! Matik yan. Sinakto niya! Gaining a triple kill as well. TLID slowly gaining ng momentum, advantage. Kahit si Clara kanina. Napatayo na nawala yung prim and proper ni Clara. Mamaya na lang yung prime proper kasi sa ngayon medyo gulo-gulo kanina sa mapa. Pero lumabang doon ang TLID. Nung buong akala natin maganda na isipan niya. But remember yung sinipa niya kasi medyo tanky.
sobrang kunat din. Hindi. Kaya napatanong ako, enough kaya yung damage nyo para ma-burst yan bago makapag-implosion? Like, are you sure na siya yung Sure ka ba pinaka-probable talaga? target among all the 4 members na somehow dapat sinisipa mo talaga? Pero for SRG, parang yun muna hinain, so we have to make do. Pero Oo. hindi pwede yung mga ganong instances Oy. maulit, ha? Pwede mong gawin yun kung confident ka sa comms nyo na Tama. kaya nyo i-burst. Pero pag hindi nyo na-burst yan, talagang tagilid kayo dyan. Balik talaga. Pero kita mo naman, may pagbalik kayong gagawin dito, SRG, dun sa taas. Trying to go down with the glorious pathway. Pero si Yeah. Yums nasa gilid. I don't think he wants to fight. Half HP. Madaming members sa kanila ang low. They will back off. And there goes the implosion. Isa. Flicker play. And Sinatin. todong sagad. Natula kay Segais. Tanggal ang jungler dito ng TLID. Sorry, nasa Lago Red Giants. And now TLID have control. And TLID on the other hand, mas in-expect sana natin na more on the safer route naman sila Yums. Pero si Sekais, of all people naman ngayon, Nice catch. yung makukuha ng TLID. Pero ito yung attempt for SRG. Magandang sayawan pinapakita dito ng SRG. Pero syempre, no retry means TLID will secure the Lord. Cram? First Lord of the game. Habol na pa rin naman. Cram nakipagsayawan and the Benedetta will survive. Stormy doing some pretty good damage from downtown here using the Farsa. Yun yung kailangan nila mag-cause ng havoc talaga doon. And chaos sila Stormy. And Kram as well. Kung kanina na kukulangan tayo sa firepower ng SRG, yun yung pupuhuan na naman ni Kram eh. Kasi kay Sekais hindi niya pa na-deliver sa ngayon. But eventually, he'll get there with the Suyu. Pero medyo gusto ko mga pangyayari sa mid lane kanina. Umahap din na si Innocent. Muntik na masolo kay si Aaron Cheeky Na- Sabihin niya, Kelra ka pa. Baka sa akin pa lang. Baka nalimutan mo kung sino ang na-awardan ng Breakthrough Player of M-Series. Pam! Yun pala mang break ng sabi na armor, pero wala pa naman sa armor by the way. And with the item build, Aaron Shiki went for the item progression of the Sky Piercer with his Granger. Para sa SRG naman, si Innocent makakapalag na to. Pinaka-mas alam ko sa mga nag-RG din ngayon. Basta yung iba, pinaka-first item build pa nga ay malitikan Yung- para sa Bruno. So far, meteor route, so more survivability and more life. Tago sa Benedetta, mahabol pa ba? Here comes the guys for the cleanup! And it will be enough. That's one going down jungle. Down for TLID. Pero syempre may ganti. Ayun. That's a double for Aaron Cheeky. Yun naman ang magiging sabihin natin 2 steps. Two na atake steps. ng TLID kasi double kill. And ngayon, Yums, what? The Ayan kill na. together with Stormy. Sa Naku po. likod. Yums, what? The Ayan kill na. together with Stormy. Sa Naku likod. po, wala nang feathered airstrike. Mapapatras yata dito ang SRG. Pero sige! Pero si Innocent, buhay na buhay pa. Umaabante pa. Ano naman? Ang kanyang Bruno. And for the chase ng si Yums, no hit with the Jeet Kundo. Suspect, suspect. Pero masakit pa rin naman ang hampas niyan. Hindi Mortia. Back. Grabe. At natay na nila yung score. Kanina more on the downside talaga sila, honestly. Because of the multiple kills na nagagawa ng TLID onto Sekais. Kanina si Sekais yung somewhat nagiging MVP talaga all throughout the first match for today. Pero for SRG, dito na pumapasok na lahat sila. Kailangan talaga mag-step up. Not only for the clutch si Innocent, and as well as Secret. Tatakbo yan. So ang gagawin ni Kram, magdadash at hahabulin. Kasi he saw someone running there. Talagang Ano? lalong A beautiful play once more by TLID. Wala na naman, si Sekais. Sekais tanggal na naman sa mapa, mga babi. Di nako po. Iba Here yung we go trend. again. At iba yung trend ngayon for SRG. Pero ito yung trend. May isang masisipa si Yums. Kaso nga lang there's no damage. Si Kram ngayon ang nagra-run away. Susundan pa ni Fabian. Kram is down. 3 for 1 yung naging palit doon. Nako po, ito na. Itong mid lane duo naman ni Stormy at si Yums, medyo mahihirapan yata sila. Mahirap na gumawa talaga. ng play dito without Sekais present on the board. Look at that. No retry, no problem. Gonna go ahead and take it. And si Stormy, hindi din basta sa mga pwesto kasi matatabuhan siya nung kabayo. May stand din agad siya, so feather airstrike will get cancelled. Pero sa ngayon isa lang yung palaisipan talaga sa akin. Lagi try sa sahig. Di ba parang ganun? They know who to pinpoint dito.
sa SRG. Somewhat siguro may question sa kung saan nagtatago si Sekais. But definitely for TLID, advantage yun. Yan. Speaking of that advantage here, TLID gonna use that, Lord. Konting hits lang naman. Hindi naman basta-basta mabasag yung Torre, pero they're showing off force right now. SRG needs to face themselves. Siguro na overexcite din at the same Medyo, time dito. oo. Sila Sekais onto somehow maaga na nakikita, maagang nare-reveal. Nawawala yung element of surprise sa hinahanap sana natin here for SRG. Kasi nga, wala na agad yung jungler. So, TLID knows na sobrang safe na. Rometri dyan, Fabian. Parang wala na agad haharang sa'yo. But for this round, has SRG learned their lesson na nga ba dun sa mga pinupwestuhan nila? And of course, kailangan din talaga nila dito makakuha ng isang magandang kick ulit kay Yums. Kanina maganda ni Kiezkiel eh. But after that, parang somewhat nalilito sila dito sa mga frontliners ng TLID. Dami nang gamit here for the skills of TLID and SRG, pero looks like it will be enough to push down Stormy. Here comes the real world manipulation Fabian, para na makontrol ang laban, pero mamatras naman silang lahat. And there you go! Beautiful chase mula kay Sekais, pero hindi mo yata kakayanin. Si Aaron Shiki na gamit ni Wind Chant will be enough for Innocent to make a play, pero ulang yata sila, tatlo na lang ang nasa harapan. And si Yums, mababa na din ang buhay niyan. Oh, ngayon, for SRG, kailangan nilang punan na kapag namamatay talaga si Sekais is they have to make do. Nandun papasok yung improvising. Pero ngayon, What? Aranis improvising nga habol kaila Innocent. Ang sakit! Naman balang yun! Napaka-intense naman nun, pero syempre si Innocent mahapdi din naman ang mga hampas niyan. Pero ang problema, hindi siya makalapit masyado Athena sa mga target niya. Laging hirap ngayon si Innocent sa when it comes to positioning himself kasi hindi free reign yung napoprovide ni Kram eh. Kasi mas nasanay tayo kay Kram na makunat, pwedeng bumabad lang, pwedeng mag-sacrifice. Pero kasi sa laro ngayon, tila ba naging core damage dealer din si Kram? Kasi he needs to provide the damage that missing kapag nawawala si Kai sa equation. Di ba? Ang dami niyang responsibility ngayon. A bit heavy on Kram's side. Pero okay lang. Kasi sanay naman siya mag-Kram agad. Hindi kasi talaga patangke yung lineup nila eh, no? Yes. Eh. Kahit yung Cho sa room, hindi naman kasi talaga tangke yan. So, sobrang, skill-based nung buong composition nila na kailangan, pag may gumalaw, -1 dapat yung kalaban. Pag Kailangan. hindi na -1 yan, nako po. Kaya pwede mong ilista. Kumbaga, sobrang laki na nakasalalay sa sipa ni Yums. Oo. That after that, if wala kayong mahuli, sobrang free for TLID ngayon na sila yung humuli sa inyo. Kasi nakarely kayo heavily dun sa Way of the Dragon. And aside from that, even the Feathered Earthstrike, well-timed din dito for TLID. After ng Feathered Earthstrike, sabi nila, walang pang zone to. Walang pang box out sa atin to. Yeah, even Yeskel here na nag-roam around dito sa may Lord Pit ay sapat nga ba para mag-zone out na members ng mga Giants? Alright. So far, pinapakita din Aran na kaya kong tangihin yan, bro. What you doing? Ezekiel with the real world dun sa Gedli. Si Stormy hindi makapwesto sa kanyang Feathered Airstrike and na-force pa yata ito ay really bad position. And kita mo naman, Aran going down is actually really big para dito sa SRG. Pero mababa na yung Lord and kay Aaron Shiki pa mapupunta. Delivering a double kill as well. Weedy trying to run away. Ito na muna yung trade-off ng SRG. Kram masasalo doon. Grabe naman yung mga padetsunata ni Kuya Aaron Shiki. Na by the way ngayon, eto na naman tayo. May malaking objective Nako na po. patay na naman si Sekais. Nakakasabi lang kanina si Kuya Sekais naman eh. Parang nararamdaman natin sobrang laki po talaga kapag nawawala yung jungler nyo, especially onto that crucial na mga Lord fights. Na by the way, aabot ang bola! Pangatlong Lord na pala ito ng laban na to. Pangatlong Lord. And so far, TLID has been doing a good job avoiding the damage of Innocent. For some reason, kanino bang 6 items yan si Innocent? Actually, boots na lang. Papalitan niya. Hindi siya nahuhuli. Pero hindi siya masyadong makaabante talaga. And again, the big problem without a tank. Hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nahuhuli sa items, pero at the same time, hindi siya makahuli ng magandang free hit position dito sa TLID. Triple H yun. Napakaraming variations. Napakarami rin kailangan i-consider muli. Nakita natin yung struggle ni Yums, guys. Papasok pa lang siya Mag-Way of the Dragon pa lang siya, namamatay na siya. So, Actually. that just means na talaga nakarely sila dito sa pwede nilang maging counterplay, pero without, of course, without Stormy, lalo
defending some of their base turrets. Galing na naman si Storm. Again, -1 bago magsimula ang isang big team fight for Selangor Red Giants. This is not the start that the hometown heroes are looking for. And ngayon, mabante na with a conceal. Ginamit na si Cram, nagkakataman sa gitna. Pero Sipa mapupunta doon kay Aran and matatangkin naman niya. Of course, using to revitalize. Buhay na buhay pa ang TLID. But that's their goal eh. Kahit siguro may makuha sila or hindi, it's a win for them. Nakabasag ng Torre, might as well makabasag pa muli ng isa dito sa may bandang taas. Na medyo makakahinga. Woo! Sigh of relief dito ang SRG. But still, that is just the start of this battle. 21 minutes into the game, guys. TLID pa rin na may hawak ng kalamangan. Gold, kill score, and as well as all of the turret destroyed ay nasa sa kanila. Looking at the items, nandun naman na yung much needed damage here for Innocent, as we've mentioned time and time again. And kahit kay Stormy, problema nila is hindi sila makapag-free reign katulad Ayun na. kanina sa ginawa sa Team Spirit na kailangan lang nila isipin yung sarili na tira lang ng tira sa gilid, go for the magandang position, kaso nga hindi nangyayari yon. Walang ganon. And lahat sila Nakakakabato. kumakalma. Walang huminga. Waiting for a play mula dito sa TLID kung magkakaroon man sila ng mistake or hindi. Pero malapit na ang Malapit. susunod na Lord. Maganda ang waves para sa TLID. SRG still holding on. If ever makapag-force tayo ng error dito sa TLID. Kasi sa ngayon, hindi na lang pwede nakarely sila doon sa Sipa ni Yums. Katulad niyan, sisilip lang siya eh. Ayaw nyo ba kung pasilipin man lang? Nilalagyan agad ng treadmill sa harap. And even Stormy from the back is not safe anymore. Oo. Kasi afford doon ni Fabian na umikot lang. And after that, balik ulit dito sa posisyon nila sa Lord na maaga lang din mahahawakan ng TLID kahit yung RBM hindi man lang makapwesto doon sila Yums. Okay, Cram, what's it gonna be? What's gonna be the play here? Kasi TLID talagang umaabante na. Yung Vendetta dun sa gilid. Trying to make a play as well. Let's see if they're gonna make it. Stormy down with a feathered airstrike. Pero looks like wala na namang tatamaan masyado. Ginamit lang to zone and to check. And looks like it will be the implosion. Casted very soon here. Pero hindi yon ang target. Iba-iba yata ang laban. Si Crown nandun sa back. Ay, tatlong na zone niya. What the heck happened here? Aran goes down. And Winnie is now on the run as well. And just like that, SRG have Lord control. Ngayon, nakita natin yung capability ng pick-off na meron ng SRG. At ngayon, si Krause is just cheering. Pero nandyan pa rin ang mga members ng TLID. Lalapit to sila Yeskel. The Lord will be secured here for SRG. Ayan na, Athena, narinig ka na ni guys. Hindi na siya namatay before the big objective. And nakuha na ng SRG ang pang-apat na Lord ng larong ito. Achievement yon para sa kanya na finally hindi siya napitas. And nagsimula kasi thanks to Cram, by the way, nag-clear siya ng wave, umikot siya sa pinakalikod para somehow mag-disperse din sa position. May konting panic mode doon for TLID. And even Yeskel and yun. Aaron Shiki ay muntik na actually mapatay doon ni Cram. Actually, tatlo yung muntik niya mapatay doon sa likod eh. And after that, sabi niya, medyo kulamboy ko, electrify na blow nga ako. All the dashes was worth it for him. And nag-dash through doon ang SRG, finally closing off doon sa huge lead, huge gap na hawak kanina TLID na limit or down to 1.5k gold lead na lang yung hawak nila. And now, sila naman ngayon na makakapag-clean up ng mga outer and inner turrets laban dito sa TLID. Grabe, one big play lang nun na parang totally na-turn yung tables dito. Yung U-turn niya doon sa gitna eh. Iba yung U-turn, iba yung cut na ginawa ni Cram doon. The Malaysian cut, mga Okay. kaibigan, using the Benedetta. Kaya Benedetta mains are very proud and now it's gonna be Selangor Red Giants kumakatok sa base ng TLID. And looks like isa-isa na din lang mauubos ang mga torre dito. Even Itis si pa lang guys. ni Aran dito ang Oh, mga bola right ni po. Innocent. And they're going for him. They're going for Innocent! And Fabian takes him down! Ngayon, si Sekais doon sa pinakalikot na target, trying to go for a trade-off. Kaso nga lang mahuli siya doon. Nandun yung mga Void Curse sa Void Blast. Fabian with a double kill. Sekais is down! Grabe naman! Ang kalat ng mga bites! Pati yung cameraman nahihirapan saan ba ako titingin? Kaliwa o Yums! kanan! And now si Yums sinahabol na naman nito ni Fabian! Looking hindi mabibigilan ng si Feather Effort ni Stormy! And siya pa ang mapapasamak dito! Nadamay pa siya! Nadamay pa nga! Akala niya ligtas na siya! Pero akala mo lang yun at ngayon gagapang papasok ang TLID. Yums is the only man left! The only man left going for the base! It's not gonna be enough! TLID
takes game number 1.